Magandang umaga po mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang umagang ito sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Meron po akong tatalakayin na isang word na maaaring ito po ay alam ng lahat: pagtitiyaga. Naranasan niyo na po ba na magtiyaga o maghintay sa isang bagay na nais na ninyong marating sa inyong buhay? Kaya, tatalakayin ko po sa inyo sa umagang ito ang ating morning devotion na may pamagat na Be Persevering as a Farmer. At kung meron po kayong banal na kasulatan, tunghayan po natin ang ating batayan talata sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 6, at ganito po ang sinasabi. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti, ang siya dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Magpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ang buong linggo po ay tumalakay sa mga katangian
ng pagiging mabuting kawal ni Kristo, sharing our faith, na ibinahagi ng ating mga kapatid. Kaya napakahalaga sa pag-share ng ating pananampalataya ang tiyaga katulad ng isang magsasaka. Alam ng isang magsasaka ang itinanim niyang binhi ay dumaraan sa isang mahabang proseso bago mamunga. Kahit na napakaganda ng binhi at ng lupang tinamnan, hindi pwedeng itinanim ngayon ay aanihin rin ngayon. It just takes overnight to grow a mushroom, but it takes quite a time to grow a person to spiritual maturity. May proseso ding pinagdaraanan ng isang mananampalataya para masabi niyang siya ay spiritually matured. Katulad ng isang binhing kailangan munang mamatay sa kanyang sarili bago tumubo at mamunga, bawat tao ay kailangan munang mamatay sa sarili at ipanganak na muli sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo upang tunay na mabuhay at makapamunga. Sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 16 verses 24b to 25 ay ganito: Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. If any one of you want to come with me, you must forget yourself, carry your cross, and follow me. For if you want to save your own life, you will lose it. But if you lose your life for my sake, you will find it. May kasabihan nga po tayo na pag may tiyaga, may nilaga. Kaya ang magsasaka ay laging tumatanaw sa oras ng pag-aani. Ito ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang araw-araw ay gumising ng maaga at ibigay ang buong kaya para kaligain ang kanyang pananim. Kung inyo pong natatandaan ang isang commercial na para kanino ka bumabangon, ganito ang katangian ng isang matyagang magsasaka. Huwag tayong mainip sa ginagawa nating paglilingkod. Hindi masasayang ang ating pagpapagod. Tiyak na darating ang araw ng pag-aani in God's time. Yes, victory is ours. Let's claim. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 37 ay ganito na sinasabi, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. No, in all these things, we have complete victory through Him who loved us. In Christ Jesus, we are more than conquerors. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng katiyagaan sa paglilingkod tulad ng isang magsasaka, sapagkat ang pagiging mature sa pananampalataya ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi, kundi sa bawat araw. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isang maikling pagbubulay na binigay mo po sa amin. At ang araw na ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo sa aming pagpasok sa aming mga trabaho, sa aming pagpasok sa mga paaralan, at gayon din pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, na ang mga anak mo na may mga suliranin na pinansyal, emotional o spiritual, Panginoon, alam po namin
nasasamahan mo sila, Lord, na ikaw ang magbibigay pala sa kanila. At gayon din, nagkakatiwala namin sa iyo na ang bawat isa na kami ay iyong tulungan sa lahat ng aming mga dalahin sa buhay, sapagkat ito ay nilapit namin na may pananampalataya sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa isang maikling pagbubulay. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Shalom. Humayo at maglingkod. Hanggang sa muli. Have a good day. Bye.